Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang pambayad to, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na to. So kakatapos lang po ng Halloween, na kung saan pag dumarating yung panahon na to ay talagang nababalot ng takot, nababalot ng kadiliman, di ba? Nababalot ng mga trauma o yung mga masasama o kadilimang nangyayari sa paligid. Hindi lang yon, sa totoong buhay ganyan din po, pag tayo ay nasadlak sa masamang buhay, nakapag-desisyon tayo ng hindi tama, nagkaroon tayo ng maraming problema, talaga namang masasabi mong parang Halloween na rin ang iyong buhay. Pero sa kabila na yan, yung mga mabibigat na problema, wag po tayong mag-alala dahil may magandang balita na ating Panginoong Hesus. Sabi sa Colosas chapter 1 verse 13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So tinutukoy dito ang ating Panginoong Jesus, na kung saan alam naman po natin sa simula't simula pa ang tao mula kay Eva at Adan ay nagkasala na, at tuloy-tuloy na yon, yung pagkakasala na yon 2,000 years ago hanggang sa panahon po natin ngayon. So nasa kadiliman tayo, subalit ang Ama ay siya pa, siya pa ang gumawa ng paraan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, diba? Kaya nga sa John 3:16, yung sikat na Bible verse, binigay niya isang bugtong na anak para tayo ay maligtas. So kumbaga niregaluhan pa niya tayo na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, para na tayo ay mapalapit o mapunta sa kaharian ng Diyos. Dahil nung panahon na yon, walang makapunta sa langit kundi sa pamamagitan ng Ama, at ngayon namamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya kung dati, kumbaga sa bahay, kahit maganda yung bahay, magagara yung mga furniture, appliances, malapalasyo ang gawa, kung ito ay walang ilaw, hindi mo makikita ang loob, ay parang nasa kadiliman ka na rin at hindi mo siya masisilayan. Hindi kagaya ng ating Panginoong Hesus, siya nagpailaw. Siya nagpailaw sa sangkatauhan para tayo ay maligtas sa kadiliman ng naging bunga ng ating mga kasalanan. Kaya wala tayong dapat na pangamba, dahil ang ating Panginoong Hesus ay laging nandyan. Mula sa kadiliman ay inilipat tayo sa eternal, sa buhay na walang hanggan. Pinagkalooban tayo ng ating Amang nasa langit dahil sa ating Panginoong Hesus. Kaya kung ang buhay mo ngayon ay parang Halloween, puno ng kadiliman, dagok, baon ka sa utang, may karamdaman o magulong pamilya, huwag po tayo mawalan ng pag-asa, dahil ang dilim na yan, kung tayo kakapit at manalangin sa ating Panginoong Hesus, ay tsak yun, magliliwanag yan kahit gaano pa yan kadilim, diba? Kahit gaano pa kadilim yan, siya na nagpatunay bilang isang tagapagligtas natin o ilaw ng kadiliman. Kaya sa mga kapatid nating nanonood sa aking vlog na may mabagyat na problema sa karamdaman, pinansal at relasyon, sabayin mo ko sa aking panalangin. Lord, bless po mga kapatid naming nanonood sa aking vlog na may matinding pinagdaraanan sa buhay. Mabigat na mga karamdaman sa kanilang katawan, may cancer na, Lord, at kung ano pang mga sakit sa katawan na kanilang nararamdaman. Ipuin niyo po ang inyong mapagpagaling na kamay, kaplusin niyo po, tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung yung loloobin. Ganun din po sa pamilyang nalulugmok, nasa kadiliman, nasa dagok ng buhay, nasa problema ang matindi. Ipuin niyo po ang kanilang puso, ilawan niyo po na magliwanag ang kanilang buhay
Dahil sa iyo ko, sila kakapit. At ganoon din po sa financial load, nabaon lahat, kapos, hirap sa financial. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po, and God bless.